Nakatulong nga ba sa inyo yung pag-utang nyo sa mga OLA? Yung, kung tatabang, eto, medyo matagal ko na rin ginawa itong ganitong klase ng video, pero napapaisip pa rin ako kung talaga bang tayo ang natulungan nung tayo humiram dyan sa mga OLA. O tayo ba talaga ang tumulong doon sa OLA? At ano ba talaga yung naitulong nila? Lilinawin natin yan. Kaya gusto kong gumawa muna ng survey dito sa video ito. Kung ano sa tingin ninyo, kung natulungan ba talaga kayo o natulungan nyo yung OLA. Okay. Alright, welcome back mga ka-Johnny. So, ito, meron tayong bagong video tatalakayin at pag-uusapan. Pero bago po ang lahat, please, maglalambing lang po ako. Nagmamakaawa ng mga ka-Johnny. Pero, maglalambing na ako sa inyo. Paki-follow po yung aking mga social media account. Yung Facebook, TikTok, at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po. At i-share. At hit nyo yung notification bell para update po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. Okay? So, yung sabi ko nga sa inyo sa intro, pagpasok pa lang, ano ba yung magiging point of view ninyo o yung perspective ninyo sa pagtingin dito sa mga online lending apps? Nakatulong ba sa inyo o natulungan kayong mabaon sa utang at sa kahihiyan? Yun po yung direktang tanong ko na gusto ko sanang isurvey ito. Mag-comment kayo kung tingin nyo ba natulungan kayo o tingin nyo ay natulungan nyo yung OLA, lalo na kung marami na kayo na ibayad. Example ko na lang, no? Ito lilinawin ko, hindi ko kukontrahin yung mga ibang sinasabi nila natulungan daw sila o nakatulong naman daw. Pero lilinawin ko ulit na ang utang ay utang at dapat bayaran, ha? Tama naman yun. Kaya may utang din ako. Nakaraan lang, medyo nag-okay yung sahod ko. Binayaran ko yung isa kong OLA, yung GCash, di ba? Kasi may sumobra. At least kahit paunti-unti, binabalik ko na yung aking mga nahirang. At binigyan kasi ako ng special principal offer amount. Kaya binayaran ko dahil maliit lang naman. Medyo sumobra naman talaga yung kinita natin. Medyo may ibang pinagkakitaan kasi tayo na yung passive income, ika nga. Excuse me. So yun, tapos natin isa, ngayon susundan natin yung iba. Yung mga nakatulong talaga sa akin na hindi ako hinaras, I think yun yung mga legit na mga OLA na babalikan ko talaga ng gusto. Pero kung may mga ginawa na sila sa akin na medyo below the belt at lumabag na rin sa karapatang pantao, di ba? Medyo magdadalawang isip ako na hindi ko sinasabi hindi babayaran. Gusto kong bayaran pero sa legal na paraan. At ngayon, eto nga, natulungan nga ba tayo ng mga abusadong OLA? Sa tingin nyo ba nakatulong yung katulad ko, ang experience ko, ito, by my experience to. Ngayon, kung may kasabing natulungan sila, nasa kanila na yon, point of view po nila yan. Ito yun. Ito po yung aking gustong i-point of view ko sa inyo na galing sa akin. Example ko, yung isang loan shark nga na nahiraman ko. Almost 3.5 yung niloan ko na nahiram ko at naibalik ko siya ng halos doble. Nabayaran ko siya for 2 months ng partial payment, buwan-buwan, at umabot ng 5.5. Though may terms and conditions, hindi nga, di ba? Kasi sabi nga nila, kada buwan, ang babayaran ko is 2,200. For, for 5 months. Ang utang ko lang is 3,500. Ngayon, kung i-equivalent ko yun, i-estimate ko siya, nababayaran ko ng 2,200 every month is 2, 4, 6, 8, 10. 10,000 na. Tapos, siyempre, may 200 ba? 2, 4, 6, 8, 10. O, di 11,000 na. Tapos, pagdating ng 6 na buwan, kailangan ko pa rin bayaran yung 3,500. So, it means, sa loob ng 6 na buwan, kailangan ko siyang bayaran ng 14,500. Yun ba yung sinasabing nakatulong? Sa 3,500 na utang ko, kailangan ko siyang bayaran ng sa loob ng 6 na buwan ng almost 15,000. Ganon kalaki po ang tubo na nakukuha nila. Bukod pa doon, yung kapag nag-overdue kayo, may patong din yun. May patong na sa principal amount, may patong pa doon sa partial payment. Yun ba? Yung sinasabi nyo, nabaon sa utang. Hindi nga, para sa akin, no? Medyo may trust issues tuloy ako sa mga ganong klase ng katwiran na natulungan. Oo, babayaran. Binayaran ko nga eh. Sumobra pa. At ngayon gusto pa nila buhayin ko sila. Ganun lang po yung aking perspektibo sa buhay, no? Tinitignan ko kung parang may mali na eh. May mali na talaga. Kaya sinasabi ko, kung kayo ba
Sa tingin nyo ba natulungan kayo ng ganong klase ng pamamaraan ng pangutang sa kanila? Sila na yung binuhay ninyo. Kahit na sabihin mo, kung susundin mo kasi yung batas, ano ba yung nasa memorandum ng SEC? 15% a month, di ba? O 0.5% per day. Na dapat yun lang. At wala pa nga sa 10,000 yun eh. Ngayon kung sa 10,000, ibang usapan na yata yun. Tanong natin si Boss Ray. Chat ko nga si Boss Ray mamaya. Shoutout Boss Ray ha. Tanong ko sa iyo kung paano naman yung pagka lumagpas sa 10,000. Medyo hindi ko pa nakakalkal yun. So balik tayo. Siyempre, for almost 6 months na ganoon. Tapos ibabalik mo yung mismo nahiram mo. Sa tingin nyo ba, hindi nyo ba binuhay ng ilang buwan yung lending company na ganong klase ang pamamalakad? Hindi ba pwede nang kang ireklamo? Kaya sabihin may terms and conditions, susundin natin ng batas. Eh siguradong magkakaroon ng memo ang isang lending kapag ganon. Kasi baka may hindi ganon yung hindi ganon yung pinapasa nila kapag monthly sila nagpapasa ng evaluation ng kanilang kumpanya, di ba? Baka nga pagka tinanong natin kung meron ba silang BIR permit, kasi kailangan din ng resibo o official receipt pagka tayo nagbabayad ng utang din sa kanila. Kaya kailangan ng personal o physical office yung mga lending company o yung mga online lending company. Mismong si SEC rin nagsabi niyan, hindi ako. Yung pinagkukuha nila ng rehistro ng lisensya, ang nagsasabi niyan na kailangan mayroong physical address, physical office, di ba? Ngayon, kung ganong klase naman yung tutulong sa akin, parang ginisa mo yung sarili mo sa sarili mong mantika. Diba? And then, paano pa yung sinasabi nila nakatulong yung OLA kung wala ka namang utang sa kanila at sinisingil ka nila? At hindi lang paniningil, hindi basta-basta paniningil, kundi panghaharas, pagbabanta, pamamahiya. Diba? Yun ba yung tulong? Yung bang kapalit ng maliit na halaga na itinulong nila halagang 3,000? Buhay mo, digdinad mo, yung sinisira nila. Mentalidad mo, yung kaisipan mo, yung stress na ibinibigay nila. Mas malaki pa yung magiging gastos mo kapag ka na-stress ka, pag na-depress ka. Pag nagpunta ka sa doktor, sigurado, ite-therapy ka. Kumbaga, parang yatag na kailangan pa ng psychiatrist para lang masabi, magamot ka. At matagal na gamutan at minsan talaga tumatagal ng husto. Minsan na nga talagang saan umaabot yung nangyayaring ganon? Sa pagkitil sa sarili, di ba? Ang daming biktima na hindi natin alam na bigla nilang kinukuha yung sarili nilang buhay dahil lamang sa stress na nangyayari dyan sa ginagawa na sinasabing nakakatulong daw yung mga OLA. Kapag nakahiram ka, yes, aminin ko, utang is utang, kailangan ibalik. Pero paano naman yung dignidad na sinira ng mga OLA na ito, ng mga abusadong OLA na ito? Kaya ba nilang ibalik yung mga ganong klase? Nagtatago sila. Kung tutulong rin lang sila, kung makakatulong talaga sila, bakit hindi sila magpakita? Bakit hindi sila maglagay ng physical na office? O nung talagang opisina na pwede silang puntahan at kausapin para makipag-ayos o para makipag-settle? Yun ba yung sinasabing tulong? Tulong na sirain yung pagkatao mo, sirain yung trabaho mo, pati nga yung ibang taong walang utang ay kinukuha na nila ng pera para masingil yung nagkautang. Hindi ko yun ang aking point of view para sa inyo. Mag-isip kayo kung sa tingin nyo nakatulong ba yung ganong klase ng mga pagpapahiram sa atin ng pera sa maliit na halaga. Kayang sirain ang buong pagkatao mo, mga pamilya mo, mahal mo sa buhay, di ba? Pag-isipan nyo maigi ito sinasabi ko, buksan nyo lang yung isip ninyo. Kaya bago kayo pumasok sa paghihiram dito sa mga abusado online lending app, pag-aralan nyo muna bago kayo humiram. Huwag kayong click ng click. Huwag kayong click ng link. Hindi porket nakita nyo maganda sa ads, maganda yung binibitawan nila mga salita do sa mga commercials nila, dyan sa mga videos nila, maniniwala na kayo. Alamin nyo muna kung ano ba yung history ng mga olang sinasabing nakakatulong daw. The biggest lie na nakikita ko is the misleading information about dito sa mga abusado OLA. Utang. Tandaan nyo utang is utang, dapat bayaran. Ibalik natin. Di ba? Ibalik natin yung nahiram natin. Binigyan ka ng
Nag-loan ka na 5,000. Binigyan ka ng 3,000. O di balik mo yung 3,000. Tapos ngayon, pagka hinaras ka, o kaya naman pagka may ginagawa ng hindi maganda sa'yo, reklamo mo sa tamang ahensya ng gobyerno. Sa SEC, sa PNP o sa NBI, Anti-Cybercrime. Kung may paglabag sa data privacy, sa NPC, National Privacy Commission. Kaya dapat talaga maintindihan nyo bago nyo pasukin itong mga ulan na sinasabi nyo nakakatulong sa inyo. Siguro, yung mga legit, kaya sabi sa inyo, ni isa-isa ko yung mga hindi nang haras sa akin, hindi nang haras sa akin, yan. Talagang pinipilit kong makagawa ng paraan, makaipon ng kaunti-unti para mabayaran sila. At yung mga hindi matataas ang interes, yung talagang buwan bago magkaroon ng patong na tubo sa kanila. So yun, sana nabigyan ko kayo ng ideya. Sana nagkaroon kayo ng kaunting liwanag sa inyong isipan. Siguro nakakatulong katwiran ng mga ula farmer. Kasi yung mga ula farmer hindi nagbabayad Siyempre, natulungan sila. Kasi pagkatapos na ng mga utang, takbo na. Diba? Kasi mga peking ID. Diba? Yung mga peking doon. Yan yung mga natutulungan ng ula. Yung mga ula farmers, scammers. Kadiliman versus kasamaan. Abusadong ula versus ula farmers. Yun lang. Yun ang masasabi ko, natutulungan nila. Pero yung mga lehitimong biktima, nakakalungkot lang na sinira nila yung mga buhay, yung mga dignidad at mga pagkatao ng mga nagkaroon ng mga maayos naman nakausap at nakikiusap naman na kung maaari ay bigyan ng pagkakataon makabuelo o makabangon doon sa pagkakalubog sa utang na yung utang is 7 days lang, kailangan mo nang ibalik ng buo. So yun sa mga kadyani, sana nakatulong sa inyo itong video ito, sana naliwanagan kayo at muli ako nagpapasalamat at maglalambing po ako sa inyo na sana po ipaki-follow po yung aking mga social media account, Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online trading apps. Hanggang sa muli, sarang hamnila po.